Mahilig ka ba sa mga antique? Iba kasi ang ganda ng mga ito. Classic at sumisimbolo sa ating sining. Meron pang historical value. Ngunit matagal ng kwento-kwento na ang ilan sa mga lumang gamit tila hindi raw maiwan-iwan ng mga dating may-ari kahit sila'y patay na. Kadalasan nangyayari yun sa gabi. Marami sila dito. Na may nakaupo doon, mayroon dito. Ramdam mo na, parang may nakatingin sa'yo. Parang may kumakalampag sa loob ng kabanit. Tumitingin ako sa lang. Yun yung babae na yun na parang bugto yung mata. Pag malapit na po akong bababa sa hagdan, babae lang po nakita ko. Parang wala siyang ulo. May umiiyak, may sumisigaw, may dumadaing. Ano kayo? Ang sakit sa ulo talaga. Sakit. Sikat sa mga kolektor ang antique shop na ito sa Quezon City na binuksan taong 1990. Dito kasi nakapwesto ang samut-saring mga nagbebenta ng mga antigo. Sa second floor, makikitang hile-hilera ang mga stall kasama na ang antique shop ni JB. Ito, pinakaluma ito na cabinet turntable, mga 50s. Yung iba dyan kasi namatay yung mga magulang nila. Tapos mga bata walang hilig eh. Pag nabinta yung bahay, binibintan nila mga gamit. Pero madalas daw na may kakaibang nararamdaman dito. Minsan mayroong mga boses. Paniniwala ni JB, ang ilan sa kanyang mga ibinibentang gamit may lamang espiritu. Gaya ng vintage doll na ito na pinangalanan niyang baby girl. Nabili ko yan sa isang bahay eh. Nasabi sa akin na may naman nga espiritu ng bata. Kaya matapang daw yung mukha. Mabait naman daw. Nilagyan ko siya lagi ng pagkain para matutuwa siya. Tapos ito pumaypay niya. Sabi ko na lang sa kanya, bantayan mo yung star ko. Ka pa ba uwi? Sige, mauna ka na. May naayos pa ako eh. Wala na ako. Okay, ingat ka. Matagal kong hindi siya napapansin kasi minsan busy rin ako eh. Nag-aatatampo siguro. Magpapatay ko ng ilaw. Ramdam ko na kagad, may ibang espiritu na nasa tabi mo. Huwag niyo na akong hintayin, ha? Maris? Maris ka ba yan? Miss? Miss, anong ginagawa mo dito? Ano ako dito, yung agimat may dasal yun. Protection lang din naman sa mga masamang espiritu. Habang ipinapakita ni JB ang itinuturing niyang proteksyon, may nahagip na ibang boses ang kamera na parang may sinasabi, pakinggang mabuti. Mas okay ang pakiramdam ko.
Sa tapat ng tindahan ni JB, may isa pang antique stall. Na pagmamay-ari naman ni Mariz. Sa sandamakmak na mga nakadisplay sa kanyang antique shop, ang kahoy na aparador na ito na may salamin, ang sadya raw mahiwaga. Tinitingin ko dito kung may tao, wala naman. Yun yung babae na yun na parang bugto yung mata, parang galing sa iyak. Malungkot siya, parang may gusto siyang nanghingi ng tulong. Ayan na, tumitingin lang din, parang ganun lang, ordinary lang mukha niya. Hindi niya nakikita. Ayan na. Hanggang ang di umano'y babae sa aparador nagiging agresibo. Parang biglang hinihila, parang pinaglalaroan. Pero maliban sa babae sa aparador, may iba pa raw nagmamasid sa kanya. Ako pa lang yung magbubukas. Parang may naghihintay na anak siya sa mismong hagdan. Ang hinala niya, ito raw ang mangangalakal ng lumang gamit na si Rex na kamakailan lang namatay. Ginulat mo naman ako, Rex. Akala ko multo na. Bago naging antique shop, ang ikalawang palapag ng building, dating boarding house nung dekada 90, kung saan daw labandera dati si Marites. Ito, ginawang kwarto-kwarto nga, ma'am. Siguro nasa 30, pati sa taas. Noon pa man, meron na raw mga tila maliligalig na kaluluwa sa palapag na ito. Hindi naglalaba po ako. Kinausap ko siya, huwag mo naman akong takutin. Hanggang taong 2000, ang mga dating kwarto tinanggal at ginawa ng stall ng mga antique shop dahil wala ng mga nagre-renta kung saan siya dating naglalaba. Si Mato, naglalako na lang ngayon ng pagkain sa mga stall owner. Bili po kayo suman? Ate? Ate, bili kayo suman? Ate? Babae lang po nakita ko. Wala siyang ulo. Sa kalagitnaan ng interview kay Mato, may nai-record na tunog ang aming kamera na para bang may umihip malapit sa kanya. Gayong wala namang bukas na bintana kung saan pwedeng pumasok ang hangin. Pakinggang mabuti. Sabi ko, alam, yan na. Sabi ko, inikilabutan po ako para may tumatabi po sa tabi ko. Ngayon po, ma'am. Nilalamig po ako na parang inaakbayan niya ako. Si Marites ay hinala kung sino ang nagpaparamdam sa kanya. Yung GRO nga na nilalabang ko rin. Si Carol! Sige na lang! Tumakbo naman po ako, tinignan ko, wala. Carol! Sandali lang! Ano ba nangyari sa'yo? Teka! Ano yan? Ano ba nangyari? Sabi ko, sumusuka ng dugo. Gusto pa nga po nila akong sumama. Sabi ko, ay hindi ako pwede. Para akong, hala, hindi ko malang sinamahan. Sa kinabukasan niya, sabi na, patay na. May laman ba talaga ang mga antigo rito? Habang lumilibot ang aming team, may nahagip ang CCTV camera na parang aninong lumutang sa hallway.
para mag-imbestiga sa di umano mga pagpaparamdam. Sa araw na ito, ang customer nila sa antique shop, ang paranormal researcher na si Ed Kaluwag. Si Ed walang kahit anumang impormasyon kung ano sa mga gamit sa antique shop ang pinaniniwalaang may laman na espiritu. Meron po bang pangyayari na parang may biglang gaganon sa inyo dito? Bakit po, nung in-interview po ako, may sa akin. Sabi ko, alam, Diyos, yan na. Sabi ko, kinikilabutan po ako, parang may tumatabi po sa tabi ko. Ngayon po, ma'am. Gamit ang lumang aparador na may salamin na ayon kay Ed, maaaring maging portal ng mga hindi matahimik na kaluluwa. Sinubukan niyang kausapin ang mga di umano nagpaparamdam. Ano ang nakikita mo ngayon, tay? Babae po talaga nag-aamin sa akin. Sumukha po siya ng dugo. Nakita ko po yung babae Siya po. na siguro ang edad po niya is mga 25 pataas. Malalim yun dito. Medyo matangos yung ilong, pero malalim yun dito. Yung dito naman niya, medyo maitim. Tapos, kuling ni Sir Ed. Nais kitang makausap. Ano ang pangalan mo? Limpa. Dalawa yung binibigay niyang pangalan. Parang Minerva. Nung pihitin niya ang kanyang paranormal device na kung tawagin naman, portal for spirit box. Ang isa sa mga bumbilya sa loob ng stall ni JB, kahit pa hindi dapat umilaw, Biglang may gumalo sa ulo ko eh. si Ed nagdesisyong mag-isang kausapin ang sinasabing matanda. Ang kasunduan niya sa mga staff, kung sakaling malakas ang puwersa, papatunugin ni Ed ang kanyang Tibetan singing bowl. Merong biglang humawak ng paa ko. Ramdam ko yung, as in, dakot niya yung dito ko. Gantong mata yung nakatingin sa akin kanina. Si Ed, sinubukan muling kausapin ang mga di umano nararamdaman niya sa paligid habang mag-isa siya sa second floor. May sabay-sabay na sumisigaw sa tenga ko. Sakit sa ulo, sobra. Sir Ed? May umiiyak, may sumisigaw, may dumadaing. Ano kayo? Ang sakit sa ulo talaga. Sir Ed? Sir Ed, May bulong ng pangalan, sabi Maris, Maris, Maris. Meron ka bang kilalang lalaki na nagkaroon ng connection sa'yo na namatay na? ay upo. Ang tinukoy ni Maris, ang dating mangangalakal ng lumang gamit na si Rex. Nung binanggit ko na nakatingin. Dahil gusto niya makapag-participate doon sa communication, bigla siyang nag-pop out dito in a form of orb or light. Samantala, sinubukan ng aming team na hanapin ang pamilya ng dating may-ari ng aparador. Natagpuan namin sila dito lang din sa Quezon City. Pamilyar po ba kayo sa aparador po na to, sir? Yes po, binenta ko po siya sa antique shop. Ang aparador, pagmamay-ari ng great-grandmother ni Rondi na si Lola Concepcion. Family heirloom po siya. Kasama na po nila po yun.
Bedridden na po siya nung inabot ko po. Meron na po siyang laging kasama na nag-aalaga po sa kanya. May pamilyar na pangalan silang naaalala sa mga nag-alagang kasambahay noong may sakit pa ang kanilang lola. Kaya lagi po niyang tinatawag yung nung time na yun yung pangalan na Nympha at saka Minerva po. Kaparehong mga pangalan na tila narinig ni Ed sa kalagitnaan ng kanyang paranormal investigation. Dalawa yung binibigay niyang pangalan, parang Minerva. Pwede ko po bang malaman ang pangalan niyo? Nympha. Hanggang noong 1996, sa edad na 96, si Lola Concepcion namatay. Kung sa lola ko po, ay hindi naman po kasi yun ang name niya. Baka hindi naman po siya yung may attachment do sa aparador. Baka po yung Nympha or si Minerva, yun po yung may personal attachment. Ipinakita ng aming team kay Maris ang litrato nito. Matanda. Parang ito yatang nakaupo. Kasi yung buhok niya medyo maiksi. Si Rondi, muling pinuntahan ang antique shop kung saan niya ibinenta ang lumang aparador. Na baka dahil sa gamit, parang ayaw niya ipabenta. Yung ganyan, mahal-mahal niya yung gamit. Ang pasensya na po siguro kung naibenta ko po ito. Pinagdadasal ko rin po yung medyo na-attach din po na nakaluluwa po na dito sa aparador. Wala man dapat ikatakutan niyo sa mga lumang gamit or antique. Multo naman is kanya-kanyang pananaw. Kapag ka pinalayas mo ng spirito, tapos na ang kwento. Para po sa lahat ng mga natatakot sa haunted objects, kilalanin natin ang ating Panginoong Hesus ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Bawat lumang gamit, may naiiwang enerhiya at kwento tungkol sa mga dating nagmamay-ari nito kahit wala na sila rito sa mundo.